sobrang nakakahiya. Kung titignan mo kasi sa CCTV footage na yan, screenshot, pilit na pinapasok ng babae yung kinupit niyang $300 mula sa isang dayuhan na turista sa NAIA. After 6 months, ayan, umatake na naman sila. I'm not sure kung magkakasama sila or naglaylo lang sila, pero isa lang ang dapat nating gawin. Ingatan ang mga gamit natin, lalo na kapag nagpapa-x-ray tayo doon sa airports, para hindi tayo mabiktima ng mga kawatan na ito na hindi sila makontento sa kanilang sweldo. Ito, sabi dito, ebidensya ng nakawan sa NAIA nilunok. Ito yung $300 na ninakaw. Huli sa CCTV, yung pinakita ko kanina. So look, OTS personnel huli sa aktong nilunok ang perang nakuha mula sa isang Chinese passenger sa NAIA. So, according kay Ichi Kabayan, nahuli sa CCTV recording sa NAIA Terminal 1 ang personnel mula sa Office for Transportation Security or OTS ang paglunok sa di umano'y perang nakuha mula sa isang pasahero Chinese. Tapos, ito ay ginawa umano para walang makuhang ebidensya matapos magreklamo ang Chinese passenger na nawala ang kanyang $300 matapos dumaan ang kanyang bag sa security check area. Sangkot sa nasabing insidente ang isang babaeng security screening officer at ang kanyang supervisor at X-ray operator. So, tatlo sila. Sa report, sinasabing nakuha ang aktwal na footage sa departure final screening checkpoint alas 8:18 ng gabi noong September 8, 2023. Another look. Kung makikita mo nga naman, huli sa akto via screen grab sa CCTV ang di umano'y nasangkot sa pagnanakaw ng pera ng isang foreign national sa departure ng NAIA Terminal 1. So makikita mo, para nga naman walang ebidensya, ipasok na lang sa bibig. O yan no, ang galing no. Tapos meron pa siyang mga kasamahan. So nakakalungkot lang no, kasi yung mga ganitong klaseng insidente ang nagpapababa ng kalidad ng reputation ng NAIA as one of the most or worst airports in the world dahil sa mga insidenteng ganito. Naglabas ng statement ang OTS, Office of Transportation Security, at sabi nila dito, OTS investigates the allegation of theft by its security screening officer at NAIA Terminal 1. So, shortcut ko na lang no, kasi medyo mahaba siya. So, upon receipt of the information about the recent allegations of theft involving a security screening officer or SSO at Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, NAIA Terminal 1, where a cash amounting to $300 went missing, the Office of Transportation Security took actions to validate the information and launch its fact-finding investigation. The OTS has been working closely with the Manila International Airport Authority and Philippine National Police Aviation Security to bring this accountable to the folds of the law and take appropriate administrative actions if the allegations are substantiated. The actions described is obviously not reflective of the code of conduct for civil servants, much more of the core values that the majority of our personnel upholds. And sa Tagalog version, noong ma-report yung unang insidente ng nakawan sa security screening checkpoint, hindi tayo nagdalawang isip. Tanggalin sa ating hanay at sampahan ng kaso yung mga anay na sumisira sa imahe ng gobyerno. Tayo mismo, ipinakulong natin yung sarili nating tao. We even reported them to the public para huwag pamarisan ng iba. Iniutos na rin yung removal of jackets at ng bulsa ng kanilang uniform as a preventive measure para maiwasan yung nakawan. Pero it seems na meron pang iilan na natitirang hindi gumagawa ng maganda. So according to Undersecretary Aplasca, so as of writing time, the OTS has identified the personnel concerned, and that gathering of evidence are ongoing. We shall provide updates on the progress of the investigation as soon as they become available. So yan po, na-identify na, and syempre, under investigation, and kapag napatunayan talaga na lumabag siya, in which kita naman sa CCTV, meron siyang haharapin niya yung administrative tsaka criminal charges.
Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang NAIA OTS sa mga pagnanakaw, especially sa mga travelers natin, mapa-local man or dayuhan. Kung makikita nyo, ang dami nang na-report, ang dami niyang na-news sa mass media, tsaka nag-viral pa sa mga iba. Kaya nakakalungkot lang kasi bakit hindi matapos-tapos ang mga ganitong klaseng mga kawatan na hindi talaga makontento sa sweldo nila. E nasa gobyerno na sila, di ba? Ang daming benefits, pero may mga ganito pa na hindi makontento na pinagnanakawan pa ang mga turista or mga travelers. In my own experience, usually yung mga sling bags natin ang mga nabibiktima na mga taong hindi makontento sa kanilang sweldo o kaya yung mga ibang kawatan din. So, para sa akin, iniiwasan kong ilagay yung aking valuables, pera, jewelry, cellphone, ganon, dito, no? Kasi medyo mas madali siyang pasukan ng mga kamay, ng mga natetempt na magnakaw, traveler, kawatan talaga, o kaya pati mga ibang OTS na masama ang loob. Tapos, kung pwede, ilagay ko na lang dito, tapos sa pinakailalim talaga. And then kapag meron kang gamit pa, idagan mo siya para at least matakpan ng maigi yung valuables mo sa loob. And hindi siya madaling nakawan. Tapos, syempre, huwag kalimutang i-zipper, i-close, ayan. Tapos, kung meron kang kandado, pwede mong ikandado to para at least super secured ka. And kung alam mong papunta ka na sa entrance, doon sa may scanning machine na, dapat i-prepare mo na yung gamit mo, no? Ipasok mo na dito, and then para madali mo nang ipascan yung bag mo, and then madali mo na lang alisin at kunin yung valuables mo after niyang mascan. Sana may natutunan kayo dito sa video, especially sa pagpapahalaga ng inyong gamit. Always secure your belongings, kahit nasaan man kayo pumunta, mapa-mall man o kaya sa airport. Kaya sana nakarelate din kayo, especially sa mga mahilig mag-travel. Okay, so thank you for watching. Always remember to stay safe.